Hello, what is up mga ma'am, sir, mama ko po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, and today we are going to kick off the customization project for our client, Sir Mark. Thank you very much, Sir Mark, for sending this to me for customization. Ito, meron tayong Robin, and then we have Gladiator Thor, nagagawin nating Gladiator Red Hood na battle damage, and then we have Deadpool, syempre, yan. Tapos, ito yung body nito, I think from Marvel Legends na Gladiator. Marvel Legends na Gladiator Thor. And then we have the weapons. Have dual swords. Then the 3D printed mask. 3D printed mask. Super nice. So can't wait to customize this. Then you have the shield. And then you have the sheath. Tapos you have the mallet. Ano bang tawag dito? Parang some sort of hammer or some hammer na parang screwdriver yung design. Tapos we have the sword with sheath. So yan, ang ginawa ko rito, nakamask na yung mga areas ng flesh. Kasi ang gagawin natin, mag-apply tayo ng primer using Bossny Flat Black number 4 dito sa lahat ng armor na to. Tapos kapag na-apply na natin ng black, tatanggalin natin yung mask and then mag-apply tayo nito sa lahat ng flesh tone number 191 flat clear. Okay, balikan ko kayo kapag na-apply ko na yung dalawang primer natin. Okay, tapos na tayo mag-spray ng dalawang multiple coats of black primer. So ito na itsura niya, flat black. So here's the shield. Tapos ito yung kanyang mace, yun, mace. And then you have the swords. And then you have the sheath, and then dual swords with sheath. Tapos ito yung kanyang head sculpt. And so ang next step natin, mag-apply tayo ng dry brushing technique using this paint, yung Vallejo Metal Color Silver. Okay, for dry brushing, make sure na loaded yung brush nyo with paint, and usually yan you will take siguro mga 80% off, 85% off dun sa bristles bago niya siya ipapahid dito sa sa armor. Teka, tumatama kasi yung brushes eh. Wait lang. Yan. Tapos pag natanggal yun na, make sure nga yun nga meron pang load dito na hindi na siya masyadong wet. Tapos very lightly i-brush niyo dito sa kanyang armor. Yan. So lahat ng nakaangat na areas matatamaan niya except yung mga naka-recessed na areas or yung mga nakalubog. Ayan. So makikita nyo na yung detail ng sculpt. Pwede yung movements nyo against the grain. So kunwari ito, pa horizontal, yung movement ng brush nyo up, perpendicular to it, against it. Ayan. Para nakukulayan yung yung edges nya. Or pwede rin naman kung gusto nyo daanan talaga yung yung daanan din yung grain. Pwede naman ganito rin yung movement para mas uniform. Okay. So ito na yung first layer of the dry brushing technique. Yung mas ganyan siya. Ganyan na mag-iitsura. Ito kasi yung wala eh. Ayun, plain black lang siya. Ito naman yung meron ng dry brushing. So yun, gagawin natin yun sa lahat ng areas. Alright, next, gamit tayo ng basic skin tone from Hero Paints para ma-delete natin, mapatungan natin ng paint tong red marks ni Thor. Okay? Yan, alright, natanggal na natin. After that, mag-apply tayo ng brown wash dito sa skin. Gagamitin kong paint for the wash is Hero Paints Water-Based Acrylic Leather Brown. Tapos gamit tayo ng flat brush para mas broad yung malapatan natin na area. So ito, pag nag-apply tayo ng wash, mas maraming tubig. And also pala, in-sprayan ko na rin to ng clear na coat para meron siyang adhesive layer para kumapit yung mga washes na i-apply natin. Kailangan rin natin ng tissue para kapag after every wash natin, kuwari ganyan, di ba? Mapupunasan ka agad natin. Kailangan lang natin magkaroon ng darker tone itong skin tone nya. Ayan.
That's it. Ayan. Tapos after nyan, pwede tayo mag-apply ng dry brushing ng basic na skin tone para mas magkaroon ng highlights. Alright, and then after nito, pwede tayo maglagay ng blood effects using warm red from Hero Paints. So ito po yung ating next step, dry brushing using warm red from Hero Paints. Dito sa cape gagamitin natin to, yung red natin. Okay, dry brushing, very light lang yung ating pagpahid dito sa cape niya kasi pag medyo harsh yung diin ng brush, baka pumasok dun sa mga recessed areas. Yun yung pine-prevent din natin. Kasi pag dry brushing, since meron ng black, yun na yung shadows natin. Diba? Ayan. So ang dadaanan lang natin dito yung mga highlights or yung mga nakaangat na areas na tinamaan din ng silver. Ayan, o. Tatamaan din natin yan dun. Ayan. Siguro mga 3 layer ng ganito para mas maging vibrant pa yung red natin. So next na gagamitin natin ay medium orange mixed with, actually pwede na hindi mix to kasi ito na yung ating red. Talagang ano siya, medyo dark talaga siya kasi kahit siguro mga nakalimang coats na ako dito. Ganito naman talaga yung look na gusto natin. Ang dadagdagan lang natin ng orange para medyo may highlights siya. Okay, try natin dito ngayon. Highlights ng orange. Okay. Okay naman, nag-work naman. Okay, next, gamit tayo ng warm red ulit para dito sa mask or sa head sculpt or sa head armor pala. Head armor ni Red Hood. Ayan. Okay, try natin. Ganda ng details nito. Hindi, Sir Mark, saan ka nagpa 3D print? Ganda eh. Ang ganda ng 3D print. 3D printed to mga ma'am, sir. Alright, next step, mag-apply din tayo ng red dito sa kanyang mace. Okay, so here's the mace. Nalagyan na rin ako ng highlight na dry brush na orange para mas merong highlights. Okay, dito naman sa shield, gagawin natin tong red, tong gitna. Tapos, maybe some parts here. Yan. Red. Yan, red lahat to. Okay lang matabunan yung iba. Kasi ito dry brush naman natin yan eh. Yan, so ito na yung ating shield. So, meron tayong red na base coat. Tapos nag-add na rin ako ng Vallejo Game Color Orange Fire or Naranja Fuego dito sa mga reds para magkaroon ng highlights. Okay? Parang dry brush lang din ng orange. Kasi wala na, ito yung gusto ko ng orange eh, yung medium orange ng Armored Komodo. Kaso naubusan tayo. Kaya buti na lang meron sa De Vere nito, Vallejo Game Color, Naranja Orange. Next step naman, pwede rin tayo mag-apply ng red dito sa kanyang vest. And baka pwede dito, itong ang tawag dito, shin guard or leg guards. Yan dito, baka pwede yan. Gagawin natin red yan. Pero for now, dito muna. Try natin na red tayo dito. Pababa. Pagano'n. Okay, try natin dito sa kanyang body armor. Okay. Ito, ang hirap tanggalin ito eh. Hindi ko alam kung paano tanggalin. Pero okay lang. Hindi naman siya kailangan
Pero mas maganda lang din kung nare-remove kasi hindi siya ano eh. Para mas makita natin yung mga pieces or surface na nasa ilalim. So okay lang kung hindi. Red. Okay. Base coat lang muna din ng red. Tapos mga 3 to 5 coats ng red kasi pag natuyo siya, i-absorb siya ng primer na black. So mas dull talaga. Parang nagiging maroon. Right, tapos itong knee guard niya or leg guard or shin guard, gagawin din natin siyang red. Kulang tayo ng paint, tapos okay, parang i-dry brush muna natin dito. Yan. Yan. Gawin natin yan sa buong shin guard. Okay? Okay, next, maglalagay tayo ng logo ni Red Hood dito sa kanyang left na shoulder armor. Hindi naman natin kailangan maging super precise dito, pero try natin to mas fine muna. Tapos mamaya, lalagyan natin ng splatter effect para magmukha siyang blood na nag-form into the logo. Okay, game, tara start tayo. Dito muna siguro. Start tayo sa gitna, palabas. Okay? Okay, ito na yung update sa logo natin. Update sa logo ni Red Hood para sa left shoulder niya. Okay? Next natin siguro na tayo, leather brown na tayo. Tapos na lahat ng reds natin eh. Done. Okay, next dito naman tayo sa leather brown na paint para makapag-apply tayo ng mga leather brown na parts dito, like the belt, somewhere here sa armor, tsaka dito sa kanyang pants. Okay, try natin apply dito sa kanyang chest part. Okay, gagawin natin yan pati dito sa mga belt niya. Okay. Alright, next we are going to do some panel lining here sa part ng swords. Okay. Yan. So, nagawa ko na to for the previous sword. Ito na siya. Ganito siya. Okay? Yan. One layer lang. I think that's fine. Para di naman masyadong striking. Okay, for the Facebook Live, gumawa tayo ng live painting sessions. So, ito na yung natapos natin. So, we have the straps. They have the leather straps. Dry brushed with earth tan. Base coated with leather brown. Tapos, gumawa na rin tayo ng detail work using Vallejo Metal Gold colors. Yan. Ito, dito sa mga rivets, lahat gold. Okay? Pati dito. Also, nakagawa na rin tayo ng white na hair sa likod. Yan. And then, ano pa ba? Yun yung nagawa natin sa Facebook Live. Tsaka ito pa, detail work ng mace and gold application dito sa gitna sa crest ng shield niya. Okay? So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Gladiator Red Hood na project natin para kay Sir Mark. Thank you very much for this opportunity na makapag-custom din ng gantong klaseng concept. Thank you sa concept ni Sir Mark. Thank you very much. Ayan. So ito yung natin. Ito yung recap natin. So you have the red head, gold buckles. Actually, yung concept dito is to apply dun sa yung macro concept natin dito. Mag-apply tayo ng paint with the broadest or widest brush first before we go into the details. So, primer, tapos we have to apply paint techniques like dry brushing, base coat, highlights, shadows. Tapos, last na yung details talaga. Yung mga Facebook Live na videos ko, doon ko in-apply yung leather, kung paano ko ginawa yung leather. Ang base coat natin dito ay itong leather brown from Hero Paints. Gustong gusto ko tong combo na to, both from different companies, pero ano pa rin, napakaganda talaga ng mga pintura nila. So support talaga kay Armored Komodo at saka kay Hero Paints. Super nice paint suppliers from the Philippines. And
Ano pa ba yun? Gusto ko tong combo na to eh. Leather brown tsaka earth tan for the belt straps and the leather straps. So ginamit ko yun dito sa kanyang paa. And then dito naman sa shield, you have the gold. Yung mga metallics, gusto ko talaga itong ginagamit. Yung mga Vallejo. Kaya kung makakabili ako sa Duvir, kung meron silang stock, binibili ko na talaga. Hindi rin ako nag-overstock kasi nasisira yung pintura. Actually, kailangan ko ng siguro paint shaker in the future para lang nasi-shake yung mga bottles natin. Kasi hindi nagagalaw eh, kaya nasisira siya. Ayun, bumaliktad na yung shield. Pero yan, yung buhok niya kulay white, tapos yung cape, you have the highlights of orange. Red talaga to eh. Yan. Parang red-orange din kasi pag nasinaga ng araw, parang meron siyang sheen. Dito rin sa part na to, yung sa paa, yung sheen guard or yung leg guard, ganun din yung execution. Also dito rin sa parts ng kanyang armor. Dito naman sa mace, you have the gold detail around the hammer area. And then you have the strips of red highlighted with orange fuego or naranja fuego or orange fire from Vallejo. And then what else? Ayun, yung mga sword pala, ginawa ko rin to sa live. Yung nagpaneline ako using warm red and a very fine brush. Yun, shout out din to Arts mo to. Doon ko nakuha yung brush na yun. Okay? Yung mga brushes pala, sobrang mura, sobrang affordable. 4 na orange na brushes for only around 30 pesos. Kaya super affordable na mga gamit ngayon. Kaya kung gusto nyo mag-start na mag-customize, super easy access tayo sa mga materials. We have Shopee, Lazada, and also yung mga brands, doon din sila nag-upload ng mga products nila. So yun, ito na yung ating final product. Thank you very much for watching. And yan, mas close up lang. Ayan. Yan. You have the threads. Inisa-isa ko para mas magkaroon na siya ng detail. Yan. Yung head niya hindi ko muna pinasok sa peg. Naka-blue tack lang siya. Okay? Para rin ma-maneuver natin kung saan siya lilingon. Okay? Ano pa ba? Actually, that's it. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.